napag-usapan ni Warlo yun na nga, yung mabigyan ng chance ng ibang teams. Ang alam ko, no, bago nagsimula ang season 8, may mga tumawag dyan kay Warlo. Sigurado yan. Oo, alam ko, nag-practice pa siya sa Jensen Warriors. Matanong ko kay Warlo. Chicks Max yun ah. Oo. Matanong ko kay Warlo, kumbaga, what made you stay? What made you stay? Kasi, di ba, parang, aminin na natin, obviously, yung mga narinig ko na nag-offer kay Warlo, may mga contenders din. And mind you, kahit hindi siya naniniwala, okay, na madalas mali siya, iniisip niya tama siya lagi. Tama talaga ako lagi. Lalo ngayon kasi birthday ko. Okay, sagutin mo na. So yun, Warlo, parang what made you stay with Pasig? What made you stay with Boss Buddy? Dito kasi ako nakilala talaga. Nagkaroon na ng break. So... Layak no? Ang simple yung sagot niya. Oo nga eh. Gusto ko lumipat talaga pero kasi honestly, di ako comfortable talaga. Iba pa rin yung parang home na nga si Boss Buddy, yung Pasig kasi. Ay, grabe. And you know, that type of loyalty is what we should normalize that. Like, you know how Kobe, Laker fan, stayed there all out his career. Let's put respect on his name, okay? Don't make him roll on his grave. Okay. No, but he's such a good example na when you stay loyal and you trust the process together with the team, eventually, tataas pa rin kayo eh. Okay, let me just make that clear yung sinabi mo. Okay. Sa case niya lang Okay. Pero, Okay, Warlo, maraming gusto kumuha sa'yo. Gusto ko bigyan ng moment yung sinabi mo na yun eh. Kasi yung mga nanonood sa atin ngayon, ang daming dreamers. Di ba? Ang dami nating dreamers, ang daming fans. Maaaring nanonood sila ngayon sa Bulacan habang nagbabasketball sa labas ng bahay nila at merong ginawa ng ring ng Yung tatay. unang nanalo, hindi man taga Bulacan, pero sa Bulacan nangyari yun. Oo. Hindi, Yung 1 million. Taga Ilocos. Oo, yun, exactly. Player din yun. Kumbaga, pag maririnig yung storya ni Warlo, panoodin nyo tong episode na to. Hindi ako nagbibiro kasi grabe tong sagot niya. No? Nagulat ako kasi ang ingay naming tatlo, ang simple nung sagot niya, pero tinamaan talaga ako. Diba? Parang, I mean, what else will you say? He's so comfortable with Pasig. Naginip siya at ngayon nandito siya. Grabe yung storya ni Warlo. So, yun na nga, no, nung sinabi mo kay Boss Buddy na, boss, dito ako magsistay, kumusta yung naging conversation yun na yun ni Boss Buddy? Binigyan ka ba ng increase? Bonus. Yes, meron naman. Yun! Boss Buddy! You're the man! You're the man! Okay. So yun, masaya siya kasi nga, actually, dapat talaga lalaro ko sa Marilao. Inoferan ako ni Boss Kaiser. Okay. Yun, so, actually, i-guess na kasi ako. Boss Kaiser, nasa Muntinlupa rin ba siya nung time na to? Magmamarilaw na. Ibig sabihin, kasi na nagkakilala Muntinlupa siya na sila. eh. Tama. So, may connection na rin kayo. Okay, go. Kinontak na ako. So yun, kasi yung Pasig si Boss Buddy, talagang 50-50. Yeah. So sabi niya nung last time, malapit na kasi yung final lineup na lang ng MPBL. So sabi niya, sige Warlo, payagan lang kita mag-take ng ibang team kasi ayoko maipit ka. Kasi talaga hanggang dulo si Boss inaantay ko. Hindi pa ako nag-guess sa ibang team. So sabi niya wala talagang sponsor, Warlo. Yan. Malungkot ako. Sabi niya, sige boss, wala akong magagawa. Okay, sa mga sponsor, makitang ng loob, sponsoran nyo. mga ilang teams to. Hindi mo kailangan sabihin lahat. Well, alam na natin isa, Jensen, dahil nag-practice Marilao. ka rin. Marilao, 2. 3. May 3. Wala sabihin yung isa, pero sino yun? Sige, sabihin na. Willing siya eh. Hometown ko. Bulacan. Bulacan. Oh, bigat yun ah. Diba? Para piliin niya pa rin si Boss Buddy. Mayor Vico. Oo nga. Gawing homegrown na to. Siyempre, alam din natin na si Warlo was alongside. Mahilig pala mag-basketball pala yan. Oo, Mayor Vico. talaga? Baka sakaling nanonood si Mayor sa atin. Mayor Vico Soto, yeah. Oo. Yeah, that's true. Ako, Mix, may tanong lang ako. So now, obviously, you stayed so far in 3 games, 2-1 kayo. Okay. Last game, very impressive, no? Last season, okay, he led the team in scoring. He does a little bit of everything. He led the team in scoring. Yung laro mo, tulad nung nabanggit namin kanina, malakas ka umatake. I'm sure ikaw rin masasabi na to, no, you still need to improve yung outside shot mo. Okay, but last game, ang napansin ko, parang nag-improve din yung distribution mo eh. Galing mo mag-create, tapos very timely mga passes mo. You led the team in assist. Si Kid Pido usually yan, but last game, very evident sa akin yun, no?
talk about the last game. What was your mindset? Also, pag-usapan mo na rin yung isang sidekick mo. Paborito ko yan si Jacob Galicia. He was big time nung fourth quarter. Best player of the game siya noon. Double-double. 6 points nung fourth. Ang bibigat ng mga kilos niya. May isang turnaround siya. Parang Kobe Bryant din. Yung fade away niya dun sa left block. Pero mas maganda yung game winner niya. Don't forget. Correct. Correct. Thank you for reminding me. No? Pero talk about that game, the last game, and then the game winner. Siguro mindset ko lang talaga lagi is to win and to contribute talaga sa team, yung best effort ko. So yun, kasi lagi sinasabi ni boss na markado ka na bata. So you need to... Batak. Markado ka na batak. So kailangan mo lang talagang mag-isip ng iba pang way para makatulong sa team. So yun nga, kung di ka makakashoot daw, di pasa mo. Kung di mapasa, drive mo. Then after that, kung malas ka, wala naman ako kasi malas sa defense. So yun, doon ako nag-start talaga. I got mixed up, yeah. I thought it was the game before that. It was the same game. Yeah. Correct. Yes. Kaya dikit yung laban yung kalaban nila Basilan. Pero yung sa game winner mo, ano ba talaga dapat yung play or gagawin nung time? Di ba inatake mo siya hanggang dulo ba? Ano pala dapat yung... Bago mangyari yun, sabi ko sa mga kasama ko, bro, ako kukuha ng bola. Doon talaga. Confident ako, ramdam ko kasi yun May mga time na ganoon talaga na alam mo yung ready mo, alam mo yung kahit medyo hindi ka nakatulong sa offense. Pag may mga ganong situation, gusto ko din yung mga ganong yung crunch time. That's good. Kumbaga, may thrill no? Pero speaking of what he has already done, no? For himself and for passing, last year, obviously, alam natin na siya ang most improved player ng Season 7. He was alongside guys like Dave Ildefonso lang naman, nag-MVP, no? Kumbaga, Jun Bonsubre, oo. Warlo, parang anong naramdaman mo nun na, alam mo yun, kumbaga, sa listahan ng mga awards, kumbaga, nandun ka, kasamahan mo sila, ganun. Anong nagawa nun sa confidence mo? Sobrang laki kasi di ko talaga ine-expect. So, sobrang daming magagaling dyan na most improved na ganun. So, siguro nakatulong sa akin yun sa pag-boost lalo ng confidence ko sa sarili ko. Hindi basta magyabang lang or whatever. Hindi Just to be, stay in shape pa din. And kung, actually, di nga content. Doon din ako contento. Gusto ko lagi improve. Improve talaga. Kung di ka pa nakasubscribe, ano pang hinihintay mo? Bawat episode, bawat laro, bawat kontrobersya sa MPBL, nandito kami para harapin lahat. Hanapin ang Rebanse sa Spotify, Apple Podcasts, at YouTube. Kung may gusto kang sabihin, may issue kang gustong harapin, o may rebanse ka sa sinasabi namin ngayon, mag-subscribe, i-share, makiisa sa usapan.